Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Panahon niya, nag-declare ng martial law. Ganyan po ang gawain nitong mga Marcos. Ngayon naman, ang hinahawakan, survey. O, pakinggan po natin ito. Sa Resolution number 11117 ng Commission on Elections o COMELEC, nakadetalye ang panuntunan hinggil sa pagsasagawa at paglalathala ng election surveys kaugnay ng 2025 elections at mga kasunod pang halalan sa bansa. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, layo nito na ma-regulate ang election survey. Ang purpose lamang po natin, ma-regulate sila para naman po hindi yung kahit sino na lang nagpapasurvey. Sino mang individual, kandidato. Teka muna, okay? Ito medyo ako dito Medyo duda ako dito sa palabas nitong COMELEC. Meron tayong nakikita ditong medyo delikado. Okay? I-regulate po ang survey. At nakikita naman natin ngayon, puro kalokohan ang nangyayari ngayon sa survey. Kasi alam nyo kung bakit? Hindi man lahat, pero marami dyan. Bakit? Bayad po. Bayad. Kung sino yung nagpapasurvey, syempre, alangan namang ibaba nila yan sa survey. Itataas nila yan. At ang gagawin nila, para hindi magkaroon ng confusion o sa madaling salita, parang yung ginawa nila dati sa media. Naalala nyo yung panahon ni Marcos, kinontrol ang media. Ang masama noon, walang vloggers before. Kaya ang akala natin, mabubuting tao itong mga ito. Diba? Hindi agad nagtagumpay itong EDSA 1. Bakit? Hawak ang media Ngayon, kayo na magsabi ilagay nyo dyan sa comment section. Tunay ba ang sinasabi ko o ako'y nagsisinungaling? Kahit ngayon, hawak nila ang mainstream media. Ilan lang katulad ng SMNI ang naninindigan na hindi bayaran at may tapang. Tingnan nyo po yan. Pero ang problema nila ngayon, may mga vloggers at nga kinokontrol din nila yung mga vloggers. Subukan nilang kontrolin na ang kanilang attack dog, ito si Barbers. Lahat na lang. Iko-connect sa Pogo, iko-connect sa drugs, iko-connect pati tax, di ba? Para mahawakan nila ang vloggers. Ngayon, ganyan ang style nila. Ngayon, ang kukontrolin naman nila itong survey. I-regulate. Kasi po, ang problema dyan, yung may mga pera, yaan lang ang makakapagpa-survey. Sila lang yung makakapaglagay. Ngayon, pag ni-regulate mo ang survey sa social media, ang tatamaan yan, tayo. Ang social media, ang DDS. Para sa akin, mas maganda pa rin ang survey na galing sa social media. Bakit kanyo? Nakikita nyo kung sino yung bumoboto. Diba? Halimbawa, etong nakaraan, si Marcos, puro sad face. Puro galit. Doon kita nyo pa lang ang totoong puso ng taong bayan. You cannot deny it. Ngayon, paano Coach Oli? Kung ang bumoboto doon sa social media ay mga trolls, mache-check mo. Diba? O, gaya nung isang mama dyan. Nagpa-survey. Ang puro may heart lang. Galing India. Ano ibig sabihin nun? Troll. O kaya bagong gawa yung page.
O kaya walang picture. Ibig sabihin, lantaran, transparent tayo dito. Unlike itong survey nila. Hindi ba nila, katulad niyan, marami daw pabor sa impeachment. Ibig sabihin, wala kayong natanong na taga-INC. Yung INC pa lang, lantarang ayaw sa impeachment. Wala kayong natanong na taga-KOJC. Yung palang mga taga-KOJC, lantarang ayaw sa impeachment. Nakikita nyo ngayon, saan sila nagtatanong? Lahat ba na itatanong? Bias ba o hindi? Unlike sa social media, kita nyo, transparent, kung sino bumoto, legit ba ito? Diba? Tapos i-regulate. Aba, mahirap yan. Ganyan po ang gawain ng mga Marcos. Ang gawain ng mga Marcos, kontrolin. Why? Hindi nila kayang lumaban ng patas. Kasi kung pagdating sa labanan ng credibility, ng linis, ng hindi magnanakaw, wala silang laban. Anong laban nila? Pera-pera. Tingnan nyo si Romualdez. Anong panlaban? Ayuda. Ngayon, pinasuspende. Wala siyang kalaban ngayon sa lugar nila. Di malamang congressman na naman yan. Ganoon po sila. Kaya itong style na ito, ay huwag tayong papayang ng ganito. Basta tuluyan natin. Kung may mag-survey sa Facebook, i-survey natin. Bahala sila. Kasi may karapatan naman tayo eh. Hindi tayo pwedeng laging kinokontrol. Ngayon, kung kukontrolin nyo kami, ilalaban namin. Kung manalo kayo, ay bahala kayo. Basta kami, we will see you in court. Ganun lang kasimple. Pag nagalit kayo, di magdemanda kayo. Diba? Hindi pwede yung may ginusto, diba? Eto, tanong ko sa inyo mga kababayan, papayag na lang ba tayo na kung anong gusto nila, kahit labag sa batas, payag lang tayo ng payag, tungo lang tayo ng tungo? May pambihira, nang-aapi, nang-aabuso na ito. Abuse of power ang ginagawa nitong gobyerno ni Marcos at ni Tamba. Survey. Sino mang individual, kandidato, organisasyon na gagawa ng survey ay dapat magparehistro muna sa COMELEC. Ang walang rehistro ay hindi papayagan na magsagawa ng survey. Magpapatawag po kami ng meeting sa ating mga survey firms. Aalamin natin ano ang kanilang mga saloobin tungkol sa bagay na ito. Kailangan din ilabas o isapubliko ng survey company ang pangalan ng kandidato, partido o organisasyon na nagkomisyon o nagpondo sa survey. Ito, katulad niyan, ha? Sino nagpa-survey, kailangan daw ilabas sino nagpa-survey, sino ang nagbayad, sino nagkomisyon, etc., etc. Ang dali niyan eh. Di ba? Sasabihin, kami nagpa-survey, kaming mga mamamayan nagpa-survey. Yung pala ang nagpa-survey si Abalos. O kaming mamamayan nagpa-survey. Yung pala ang nagpa-survey si Marcos. O di, mataas sila sa survey. Ang dali kumuha ng pangalan eh. Paano ko chechekin nila? Saan sila kumuha ng pera? Ambag-ambag. Ang dali gumawa niyan. Yung mga politiko, akala nyo ba, pag tiningnan mo salin yan, akala mo walang pera? O magkano lang ilang milyon lang ang pera? Hindi. Bakit? Saan nakapangalan yan? Doon sa kabit nila, sa kapitbahay nila, sa kamag-anak nila, lahat yan nakakalat. Wala ka makikita dyan na sa bangko, hindi. O sabi nga, ang kwentuhan, narinig ko lang eh, kailan lang. Yung iba nga daw mga politiko sa Mindanao, hindi uso-uso yung bangko. Talaga daw ang vault nila kasing laki ng kwarto. Vault yun ha. O, ganun po kasi yung iba, hindi talaga itatago sa bangko, masisilip eh. O, meron silang sports car. Magkano sports car? Yung legit na sports car, hindi bababa ng 15 million. Luma pa yun. Yung legit na sports car. Oh. Ano yun? Mga 10-year-old na sports car yun. Pag tiningnan mo, hindi mo makikita, oy, naka-sports car. Hindi, hiniram ko lang to. Pag tiningnan mo, hindi sa kanila nakapangalan. Ganyan yung, ganito rin. Kung yung sports car nga, kung yung mansion nila sa Forbes, kung yung bahay nila sa Amerika, nakatago sa ibang pangalan, eto pa kayang survey na ito. Huwag nga tayong maglokohan, niloloko nyo kami pare-parehas. Kayo talagang Marcos Pondo sa survey. Gayon din ang pangalan ng mga individual, polling firm at survey organization na gumawa ng survey. Ang panahon kung kailan ginawa ang survey, pamamaraan ng pagsasagawa ng survey, ilan ang respondents. Maganda to sinasabi ng COMELEC, basta totoo. Ang problema, hindi mangyayari yan. Di ba? I mean, nakailang survey na tayo. Yung information na sinasabi nila lumabas ba?
Sige, tanungin ko kayo, sinungaling ba ako? Nakita nyo ba kung sino nagpa-survey? Yang mga specific details na yan, alam ba natin? Oh. Naku, mahirap yan. Etong Comelec, ayos naman sila. Kaya lang ang problema dito, marami silang ginugusto na malayo sa katotohanan. At pag tiningnan mo, kanino papabor? Papabor sa gobyerno. Delikado na naman tayo dito. Sabi nga, yung dayaan, delikado na eh. Oh, kinokontrol. Lahat ko kontrolin nyo. Survey ko kontrolin nyo. Oh, pambihira. Buti sana kung nakontrol nyo, isipin nyo, tumataas ang Marcos sa gitna ng usaping pagbaho ng mga pangalan nila dahil sa corruption na lalong-lalo na itong blank items, tumataas pa sa survey. Ano tayo naglolokohan? Saang lugar kinuha o pinili ang respondents at ang partikular na mga tanong. Kung yung radyo, dyaryo, TV, at saka social media nga ngayon, to a certain extent, nare-regulate natin. Bakit hindi ang survey? Di ba ang purpose nga daw ng survey is to influence the voters? So dapat ma-regulate din namin. Dagdag pa ni Garcia, kapag kandidato ang gumastos para sa survey, dapat kasama ito sa kanyang isusumiteng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE pagkatapos ng... Walang aamin na kandidato na sila nagpa-survey. Ano ba kayo, pinanganak kahapon? Huwag naman natin lokohin ng taong bayan. Hindi aamin yan. Alam mo, kung ako lang masusunod, kailangan talaga ng panukalang batas dito sa survey na ito. At siguro isa po ito sa itutulak ko dito sa ating mga, kung kami may mga mai-interview sa SMNI, itutulak ko ito na ipagbawal dapat sa election ng survey. Kasi mind conditioning po ito eh. It will give us an unfair in protection doon sa may mga pera. Ano to eh, hindi patas. Posibleng ito'y gamitin, lalong-lalo na yung mga nakaupo. Katulad ngayon, sinasabi ko madalas, ang pinakamahirap na eleksyon ay itong midterm election. Bakit nakaupo ang presidente? Di ba? Siyempre, lahat ng makinarya nasa kanila, lahat ng pera nasa kanila, hawak nila pulis, hawak nila sundalo, hawak nila lahat. Di ba? Tapos dadagdagan mo pa ng mind conditioning. Unfair po ito eh. So para sa akin, dapat siguro ito talaga ang pinagtutuunan ng pansin na bawal ang survey pagdating ng eleksyon. Nang sa ganon, patas po. Kasi alam nyo naman ang mga Pilipino, hindi man lahat pero marami sa ating kababayan, kaya tayo lugmok sa kahirapan dahil mahilig sila bumoto doon sa mga kilala at may apelyido. May ginawa, si Lito Lapid, sikat yan, boto natin. Oh, di ba? No. Ang dali magpaporma-porma eh. Lalo't ikaw may pera. Si Abalos, ang laging sa Facebook, ang daming billboard. Magaling sa siguro ito. Boto natin. May name retention eh. Delikado po yan. Pag tiningnan mo, ang nauto naman nila, yung mga utu-utu lang talaga. Pero masakit mang aminin, marami sa Pilipinong ganyan. Kaya ang mga politiko natin walang alam. Tingnan nyo nangyari sa Congress. Puro party list. Walang alam sa batas. Sila yung mambabatas, walang alam sa batas. Labo-labo tayo mga Pilipino eh. Eleksyon para malaman kung nakasunod siya sa spending limit. Election offense ang magiging kaso ng mga hindi susunod sa inilatag nilang mga panuntunan. Babawiin din nila ang accreditation ng isang survey firm o company. Inuulit natin, yung failure on their part to comply with our rules is actually criminal. Election offense po yan. At yan mismo ay... Ulitin ko, maganda yung sinasabi mo, sir. Basta totoo. May nakasuhan na ba? May nasuspindi na ba? May lumabas na ba na detalye? In-affirm ng Supreme Court sa kaso po ng Social Weather Station versus the Commission on Elections. Dantiamento, UN. Kasi ang nagiging problema ito. Ito ang palabas nila. Kailangan natin i-regulate ng survey. Diba? Pero ang tatamaan dito, yung mga nagsasurvey naman sa social media na hindi nila hawak sa liig. Halimbawa, ganito rin dyan sa sabi nila, iimbestigahan natin ang mga vloggers.
Dahil ang lalaki ng kinikita niya, mga yan. Oh. Sino bang malalaking kita ang vloggers? Yung hindi wala sa political. Oh. Iimbestigahan nyo ba yung mga gago na yan? Yung mga gago na yan? Yung mga gago na yan? Ay, basta kung sino-sino yan. Yung mga ibana na yan, iimbestigahan ba ninyo? Oh. Yung mga imbestigahan natin yung mga pogo vloggers. Oh. Sino tatamaan nun? Di, isang grupo lang, yung mga pro Duterte, kasi dinidikit. Obvious naman, wag tayong maglokohan, ha? Ang bukang bibig ni Marcos dun sa, sa kampanya niya, yung mga may kita daw, di umano, supporter ng Pogo. So, ididikit yan sa Duterte. So, sino iimbestigahan lang yan? Duterte. Kunwari, mag-iimbita sila ng galing sa labas, galing sa ibang grupo. Pero hindi naman nila binabanatan. Pero pag ang umattend dyan, mga Duterte vloggers, babanatan nila pakukulong pa nila yan. Di ba? That is public knowledge. Alam naman nating bias Sino daw yung mga isipin mo sa ating pa ibinibintan yung pagiging bangag vloggers? Di ba? Sino ba ang adik? Tayo nga ang nag-aamon ng drug test sa kanila Sila ang hindi makapag-drug test tapos tayo pa yung narco-vloggers. Pero ganyan ang spin nila. Kunwari, i-regulate nila lahat, pero ang pipigilan lang nila, aminin na natin, yung Team Suka lang, yung PDP lang, yung mga DDS lang. Ganyan po yan. So, wag tayong maglokohan, ha? Sir, wag kayong magpagamit. Kasi kayo, nandyan kayo sa posisyon. Yung COMELEC na yan, andyan yan, magpalit-palit man ng gobyerno. Manatili kayo na nakahiwalay gaya ng Supreme Court na malayo sa kamay nila, na hindi kailangan ng pera, na hindi kailangan ng posisyon. Manatili kayong nakatayo at independent. Pag kayo'y nagpahawak na sa gobyerno, saan na napupunta ang Pilipinas niya? Napakaano nyo. Okay, punta po tayo next topic. Ito, pag-usapan natin. Itong pakikiapid nitong si Marcos sa Dilawan. Ito ay lantarang labas na po ngayon. Maaring ipagpatuloy ng Senado sa darating na 20th Congress ang pagliliti sa impeachment na sisimulan nito ngayong ika-19 na Kongreso. Ito ang binigyan diin ni dating Commission on Elections Commissioner Rene Sarmiento sa isinagawang forum ng UP College of Law at Malcolm Foundation kahapon. Ito yung picture niyan. Tingnan nyo to sila Drilon. Ito yung nananawagan na ituloy na yung impeachment at magkaroon ng special session. Mananawagan siya dito kay BBM. Pero dito, makikita natin kung ang BBM ay hinahawakan ng media, hinahawakan ng vloggers, at hinahawakan pati survey, hawak na nila. Ngayon naman, si BBM hawak, di umano, ng mga dilawan. Kasi siya po ang, alam mo ang agresibo rito? Tingnan ninyo, sino agresibo dito sa impeachment? Dilaw, at saka mga komunista. Sila ang tumutulak nito talaga. Gamitan ito Diba? Gamitan yan. Gagamitin nila ang Marcos. Kaya nga itong mga ito, sabi ko nga, kung tayo ay Team Suka, sila ay kumakain ng suka. Galit-galit sa mga yan Ngayon, ginagamit na kayo ng NPA, ng komunista at ng dilaw. No? Pero dito makikita natin, papatunayan ko sa inyo, kung talagang hawak sa liig itong si Marcos. Bakit kanyo? Ang sabi ni Marcos, ako'y mananawagan ng special session kung hihingin ng Senado. Again, kung hihingin ng Senado. Ang sabi ng Senado, hindi kami hihingi ng special session sa Presidente. Ngayon, magkakaalaman tayo kung itong si Chis Escudero ay talagang dapat kabiliban o itong si Chis Escudero ay talagang waiter ni Lisa. Kasi sabi niya, hindi. Bakit kailangan? Sino kayo para madaliin kami? Kasi naalala nyo, biglaan yung impeachment at tapos na po. Adjourn na sila. Dapat yan sa June na. Hindi na po aabot sa 19th Congress, sa 20th Congress na po tayo pupunta. Diba? Kaya lang, yung dilawan, yung mga pinklawan, yan ang nagtutulak Binibigyan nila ng pressure si Marcos. Bakit? Kasi ito po ang dyan. Ito ang usapin dyan. I-pressure natin si Marcos. Kasi, bakit? Kailangan niya ng suporta natin.
Dahil alam ni Marcos at alam ng Dilaw, mahina si Marcos compared sa Duterte. Nakikita niyo yung usapan. So alam nila, sila alam nila that they need each other para sa Duterte. At para sa Duterte, kailangan nilang matanggal ang Duterte para mawala sa picture at sila na lang ang magtatalo in the future. Yan ang usaping politika. Ngayon, i-pressure natin si Marcos. Kasi pag hindi yan nagbumigay sa atin, iiwan natin yan. At pag iniwan natin yan, he cannot stand alone against the PDP. He cannot stand alone against the Dutertes. So, pigain natin ng pressure. Kaya ito si Drilon, buti hindi nakatulog to. Ang hilig na itong matulog eh. Pinipressure. Pinipressure siya ng Dilawan, ng mga NPA, ng mga komunista. Pinipressure si Marcos. Si Marcos, titingnan natin kung may backbone. Titingnan natin kung siya talaga ay may paninindigan. Kung kaya niyang panindigan yung sinabi niya na hindi ako hihingi ng special session para sa impeachment kung hindi hihingi ng Senado. Ulitin ko at tingnan din naman natin kung itong si Cheese ay may paninindigan o may paninindigan lang to kay Hart. Baka naman kasi kay Hart lang to naninindigan. Abay, mahirap yung ganun. Mahirap po yun. So, tingnan naman natin ngayon kung maninindigan ito si Cheese Escudero dito sa kanyang sinabi na hindi kami hihingi ng special session sa presidente. The Supreme Court saying that it has not become a functus officio insofar as non-legislative function. Meaning outside of legislation, it has a continuing function. It could be convening as a canvassing board. Ang sinasabi lang nila dito, ito ay merong dapat na daw ituloy. So marami yan eh. Ang sa akin, alam mo ang usapin dito, it's not the issue of dapat itong ituloy ng 19th Congress o yung sinasabi nilang forthwith. Ano ibig sabihin nila ng forthwith? Na dapat, di umano, ang sinasabi nitong mama na ito ay dapat aksyonan na ito ng walang patumpik-tumpik, agad-agad. Ibig sabihin, with urgency, na pag natanggap ng Senado, kay adjourn na, kay may kampanya, ituloy nyo na. Ako hindi yan mismo ang kina-question ko. Ang kina-question ko ay yung final naming petisyon dyan sa Supreme Court and yung final ni kinabukasan ay nag-file din si BP Sara herself ng petition dyan sa Supreme Court at parehas nagtugma ang aming almost the same ang aming petition na na illegal, unconstitutional yung final na impeachment. Kaya hindi na dapat dinggin. Ito, nililigaw nila yung issue. Ang issue nila, dinggin na agad-agad. Ang final naming petition at ni BP Sara ay hindi dapat ito dinggin. Whether ngayong 19th Congress or whether the 20th Congress. Nakikita nyo? Iba, ini-spin na naman nila. Mind conditioning. Hindi, dinggin na to. Hindi dapat dinggin. Anong ground namin? Kasi hindi mo pwedeng filean ng impeachment ang isang tao ng 2 beses sa isang taon. Remember, nag-file na sila ng impeachment. 1, first, second, third complaint. Anong pinirmahan nila yung 4th complaint? Ibig sabihin, nakadalawang file sila ng impeachment. And that is unconstitutional. That is exactly what we are complaining. Kaya kami humihingi ng TRO ng temporary restraining order. Naiintindihan po natin. So doon pa lang magkaiba na. Hindi dapat. Whether 19th Congress o whether after the election, the 20th Congress, hindi na dapat. Dapat, ang didinggin nyo ngayon, dapat ang pinirmahan nyo ngayon, yung first, second, third complaint, kasi yun ang naipasa eh. At pinasa yan, dapat yan pinasa kay Speaker. At yan ang dapat pinipirmahan. Yan ang dapat pinag-aaralan nyo. Yan ang dapat pinagdadebatihan ninyo bago nyo pinirmahan. Diba? So in the first place, how can they act on something that is illegal? So ibig sabihin, it is void from the beginning.
void ab initio. That impeachment is void from the very beginning. Anong impeachment ang pag-uusapan natin? Dapat wala. Di ba? Doon sila naliligaw or doon nila nililigaw ang taong bayan. So pag tingnan natin itong komentaryo ni Drilon, itong gusto ko marinig ninyo eh. Dag ni Morales, may mga bagay ring dapat ikonsidera sa agarang dictionary. Forward natin. The fact that Daglit. for re-elect of the word trial, use of the word Nawala si Drilon na. session can be Sorry. is limitations. salungat naman ito sa paniniwala Daglit ito, pakinggan natin itong mama na ito. Kasi ito si Drilon. kay dating Senate President Franklin Drilon. Ang mga petisyon tungkol sa impeachment ay kwestyong politikal na hindi maaaring pakialaman ng Korte Suprema. To me, the better attitude that the Supreme Court can follow is not to interfere. Ayan, ito, okay. Ito yung sinasabi ko na ang punto dito ni Drilon, sa totoo lang, is mind conditioning. Anong sabi niya? Dapat ang pinaka-the best na gawin dito ng Supreme Court ay wag makialam. So, binibigyan niya ng pressure na hindi halata, na nakatago sa komentaryo, pero binibigyan niya na wag kayong makialam kasi mali na makikialam kayong Supreme Court sa usaping politikal. Alam mo, hindi po yun ang issue. Ito, tanggap ng kampo ni BP Sara na pagka usaping impeachment ang pag-uusapan, ang mag-uusga kung dapat matanggal si BP Sara ay ang Senado. Kasi ito yung judicial body na pwede lang duminig ng kaso patungkol sa impeachment na yung mga senador lang. Pagdating sa impeachment, ang kini-question ngayon ay yung legality ng impeachment itself. Nakikita nyo yung difference? Ngayon, halimbawa, sinabi ng Supreme Court, the impeachment filed is legal. O wala nang problema. Senado na talaga magdi-decide niyan. Naiintindihan. Okay. Pero kini-question pa rin, paano kung sabihin ng Senado, the impeachment itself is illegal, it's unconstitutional, therefore, the Senate cannot judge o cannot act on something illegal. Hindi mo pwedeng aksyonan ng illegal. Iisipin mo, senador kayo, a-action kayo sa illegal. Kaya nga antayin natin ang korte. Nagtataka naman ako dito kay Drilon. Ito'y matalino at matagal ng senador. Hindi niya naiintindihan. Iba yung sinasabi niya at iba yung sinasabi natin sa TRO. Parang sinabi ni Marcos. Pasimplehin natin, ganito. Yung pinirmahan ko, walang blank items. Remember, sinabi niya yon. Yung GAA na pirmahan niya, walang blank items. Tanga! Hindi po yun ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, doon pa lang sa BICAM, blanco po siya. Blanco. Nauunawaan? Kaya hindi na siya dapat nakarating sa presidente. Sino nag-fill up noon? Etong presidente naman, hindi nag-iimbestiga. Bakit mo pinirmahan? Wala kaming sinabi. Sinawag niya pang sinungaling si PRRD. Wala namang sinabi si PRRD na yung pinirmahan mong GAA ay blanco. Ang sinasabi ay ang blanco yung BICAM. Kaya itong mga kampo ni Marcos, yan ang spin, yan ang lagi nila eh. Yan ang gusto nilang i-project sa nililigaw nila ang taong bayan. Patungkol sa mga issue. At even this impeachment itself ay pangliligaw sa taong bayan. Kung titingnan yung mabuti, ang talagang may tama dito, yung pag-fill up nila dahil ang daming nadagdag doon sa blank items. Nagagamitin nila pang kampanya, pang ayuda. Kasi sinasabi nila, paano tayo? Kung magpa-file kayo at sasabihin ng korte, illegal yung pinirmahan ni Marcos na GAA, paano tayo tatakbo as a government? Hindi po. Kalukuhan niya sinasabi ni Marcos. Talagang niloloko tayo ng mga ito. Nililigaw tayo. Bakit? Kasi kung illegal man yung budget na yon, ang i-apply yung budget ng nakaraang taon.
So hindi tayo mapipilay. Tatakbo pa rin ang gobyerno. Tingnan nyo ang style ni Marcos kung paano nila nililigaw. Ano lang ang wala? Alam nyo kung ba't nila pinipilit yung budget ngayon at ayaw nila yung budget last year? Alam nyo kung bakit? Kasi yung budget last year, anong wala? Wala yung ayuda. Yung budget last year, merong budget para sa DepEd, para doon sa Office of the Vice President. Na ngayon ay tinapyas nila, naiintindihan nyo? Gusto nilang pilayan ng Duterte na at the same time gusto nila ng pang vote buying which is sa pangalang ayuda. Nagigets nyo? Ganyan po ang style ng gobyerno ngayong manlinlang. Inililigaw, same thing here. Yes, walang question, Senado ang dapat maghusga, hindi ang Supreme Court. But still, before tayo umabot sa Senado, yung legality muna ng impeachment ang pinag-uusapan. I hope malinaw po ito. And I really hope you will share this video. Kasi kailangan maliwanagan eh. Dahil nililigaw talaga na itong mga dilawan, na itong mga NPA, na itong mga komunista, na itong si Marcos, ang mga usaping patungkol dito. Delikado po tayo dyan. Let this be treated as a political question and therefore leave it to the judgment of the Senate asking or acting as an impeachment court to decide on this. Asher Kadam. Ang sinasabi niya, this is political in nature. Ako sa tingin ko, pag sobrang political in nature, dapat na rin pumasok ang Supreme Court. Kasi ang mangyayari dito, hindi na tayo tatayo sa tama or mali, legal or illegal. Tatayo na lang tayo kung saan may paramihan ng hawak sa liig. Hawakan natin sa liig itong mga congressman kasi wala kayong proyekto pagka hindi kayo pumirma. Tayo ba ay tumatayo pa sa tama o mali pagka ganon? Andyan po ang problema natin. Huwag po sana tayong magkakamali patungkol dyan dahil pag lagi tayong political, lulubog. Pansinin nyo, iwan na tayo dito sa Asia. Why? Drilon. Ang tagal na nating puro usapin ng politika. Anong ginagawa ng Congress ngayon? Anong infrastructure ng Congress ngayon? Anong ginagawa nila patungkol sa pagbaba ng presyo ng bilihin? Anong ginagawa nila patungkol sa droga? Anong ginagawa nila sa pag-ayos ng kapayapaan sa paligid? Wala. Ano lang? Yung sinasabi mo exactly, political. Puro pumumulitika ang nangyayari sa bansa. Tingnan mo, yung dati mga bansa na tayo ay lamang, iniiwan na tayo. Can you imagine this? Even Cambodia, iniiwan na tayo. Kailan lang nakarating ako ng Cambodia?